So, hello and welcome sa ating Python programming for beginners. So, in this episode, we will be making our first basic Python program, and we will be discussing about strings and variables. So, let us start. So, in Python, we can print a string with a single or double quotation mark by using the print statement. So, for example, magpiprint tayo ng text na Mobile Legend for example by using the print statement. Print single quotation mark gens, and we can also use the double quotation mark. So ito, pag niran ko, magkaparehas lamang siya ng output. So in Python, pwede tayong mag-assign ng string sa isang variable. So let's say for example, mag-assign tayo ng variable na ml na nagko-contain ng string data na bang. Then gusto nating i-print kung ano man ang nakalagay sa ating variable na ml. So pag niran natin yan, dapat may piprint niya ay bang. Yan. So in Python, meron tayong tinatawag na multi-line strings. Pwede nating i-assign sa isang variable by using 3 double quotes or 3 single quotes. So for example, mag-declare tayo ng variable, triple quote, then dito natin ilalagay sa pagitan nitong dalawang triple quote na ito ang ating multi-line string. So for example, itong multi-line string na nakuha ko, ayan, gusto ko yang i-print. So pag print niya yan, print x. So pag print niya yan, dapat lalabas ito, no? Yan. So next, strings are arrays. So sa Python, each letter ng string na ating nilagay ay pwede nating ma-access. So for example, sa ating mag-declare ulit tayo ng isa pang variable for Alucard. Yan. So sa word na Alucard, pwede nating ma-access ang each letter ng ating word na Alucard. So paano natin gagawin yun? Meron tayong tinatawag na index. So sa index kasi, ang simula ng bilang pag tayo mag-i-index is 0. So sa ating word na Alucard, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letters. So pag sa index naman, magsisimula tayo sa count 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excuse me. So, let's say for example, gusto kong i-print lamang ang letter na letter D. So, sa ating index, ang letter D is pang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang number 6 index ang ating letter D. So, ilagay natin yan sa ating square bracket. Then, pag print natin yan, ang sabi niya dito ay ipiprint natin sa word na Alucard ang index 6. So, ang index 6 dito is yung word na, ay yung letter na D. So, pag rinan natin itong code na ito, ang ipiprint niya ay letter D. Yan, yes. Yun ang paggamit ng index. So, meron din tayong tinatawag na negative indexing. So, si negative indexing naman, ang bilang niya ay negative 1, which is yung pinakang nagsisimula sa negative 1, which is yung pinakang huling letra sa ating string.
So, in this case, sa word na Alucard, ang pinakang huling letra natin is letter D. So, ito, pag sa negative indexing, ito ay ang negative 1, then yung R is negative 2, then A is negative 3, so, and so on and so forth. So, let's say for example, gusto ko ulit i-print yung D. So, print sa ating word na Alucard, square bracket, gusto kong i-print yung D, which is negative index 1. So, pag niran natin yan, kukunin yung negative index 1, which is yung D lang din, ano? Yan. So, sa Python strings, meron ding tayong tinatawag na slicing. So, sa slicing, you can return a range of characters by using the slice syntax. Specify the start index and the end index separated by a colon to return a part of the string. So, let's say for example, sa ating word na Alucard, gusto ko lang i-print ang specific na letters, ano? So, let's say, gusto ko lang i-print itong CARD. So, paano natin gagawin yan? So, print statement. Print sa ating Y. Gusto ko lamang i-print ang word na card sa ating word na Alucard. So, gagamitin ko ay index, ano? So, si C, kasi dito tayo magsisimula mag-print until sa pinakang huli. So, si A is 0, 2, 1, 2, 3. So, si C ay index 3. So, doon tayo magsisimula mag-print until sa pinakang huli, ano? Sa pinakang dulo. Yan. Pag mag-i-slicing kayo, dapat palagi may sobrang isa para ma-print yung hanggang sa pinakang dulo kung yun ang gusto nyo. Yan, card. Kasi pag ginawa nyo ay 6 lang, ang ipiprint lang niya is car. Yan. Pwede mo rin siyang tanggalin lang na ganyan. Ipiprint na niya hanggang pinakang dulo. Let's say, for example, nagdagdag ka pa ng mga letter na ganyan. Kahit ang inilagay mo lang is index 3, basta may nakalagay kang colon, ipiprint niya hanggang pinakang dulo. See? Yun ang gamit ni slicing. So, next na tayo. Python string length. So, sa ating Python, sa Python string, pwede nating malaman kung ilan ang bilang ng letra sa ating string. So, in order to do that, so let's say for example dito sa ating word na Alucard, bibilangin natin kung ilang letter ang meron sa ating word na Alucard. So, para gawin yon, gagamitin natin ang len function. So, print natin ang length ng y. Yung y kasi natin nagko-contain ng word na Alucard. So, pag print niya yan, bibilangin niya yung letter sa ating word na Alucard. Yan, binilang niya is 7 letters. So, next, mayroon din tayong tinatawag na strip, ano? Strip. So, si strip, pag mayroong space sa unahan ng ating variable, so let's say for example, dito sa ating Alucard, meron tayong mga naidagdag na space and gusto nating tanggalin yung space sa unahan ng Alucard. Kasi pag print natin yan, i-comment ko muna ito. Kasi pag print natin yan with space, ipiprint rin niya yung space. See? May space siya dito. So, paano natin ma-eliminate itong space na ito with the strip function? So, ang magiging code natin dito is y.strip
open and close parenthesis. Oops. So, ang gagawin nitong strip is tatanggalin niya ang space sa ating string, ano? So, pag niran natin yan, dapat matanggal ng space sa unan ng ating string. Bumagal lang ating internet connection. Ayaw na niya mag-run. Yan. Tinanggalan niya ang space sa ating string, ano? So, let us move on to the uppercase and lowercase function. So, let's say for example, ang ating word na Alucard ay gusto nating gawing uppercase, ano? So, paano natin gagawin yon? So, our code will be print variable y na nagko-contain ng word ng ating string dot upper open and close parenthesis. Gawin din siya sa lower, ano? So, for example, gusto mo rin siyang gawing lower, y dot lower open and close parenthesis. So, pag niran natin siya, dapat magpiprint siya ng isang uppercase na word na Alucard, then isang lowercase na word na Alucard. So, try natin. Yan. Yun ang gamit ni uppercase and lowercase. So, let us move on to the replace function. So, let's say for example, sa ating variable, gusto nating palitan ng ating word na Alucard into Balmond. So, paano natin gagawin yun? So, sa ating variable y that replace, gusto kong palitan ang ating word na Alucard with the word Balmond. Yan. So, ating code will be y.replace open and close parenthesis. Then, within the parenthesis, meron tayong unang quotation, yung Alucard, which is yung ating unang string. Then, ang pangalawang quotation is kung ano yung i-replace natin sa ating unang string, ano. So, pag niran natin yan, dapat ang ipiprint na niya ay Balmond, hindi na Alucard, ano. Yan. So, yun ang paggamit ni replace. So, let us move on to check string, ano. So, ang ginagawa ni check string ay i-check niya if yung mga character na present na pinapahanap natin ay present or not sa isang string, ano. So, let's say for example, mag-declare tayo dito ng panibagong variable text na nagko-contain ng let's say is Python is awesome. Then another variable kung saan dito magko-contain kung ano yung pinapahanap natin. Let's say ang pinapahanap natin is awesome. Yan. In text print CS. So, pag print natin yan, ang kalalabasan niya is true kasi itong awesome na pinapahanap natin ay present sa ating variable na text na nagko-contain ng sentence na Python is awesome. Ang pinapahanap nating word is awesome. Present naman siya dito sa ating variable na txt. So, pag print natin si CS, ang ipiprint niya is true. So, next is string concatenation. Ang ginagawa ni concatenation function is pinagko-combine niya ang mga strings by using the plus operation, ano. So, for example, meron tayong variable na nagko-contain ng word na mobile, and another variable for legends. Para maging output natin is Mobile Legends. So, pag rinyan natin yan,
Oops, wala tayong print function. Pag rinan natin yan, dapat mapiprint niya ay Mobile Legends. So, pag gusto naman nating lagyan ng space between our two strings, lagyan mo na siya ng double quote space, then another plus sign sa ating variable. Yan. So, let us move on to what's next? String format. So, sa Python variables, hindi natin pwedeng ipag-combine ng string and numbers, ano? So, for example, meron tayong mag-declare tayo ng isang variable na nagko-contain ng number and another variable na nagko-contain naman ng string. So, in this case, my name is John. I am, then plus age, then print AB. So, itong code na to, bibigyan tayo ng error, ano? So, in order to combine strings and numbers from our variables, dyan papasok si format function. So, sa format function, para mapagana natin siya, is gagamit tayo ng placeholders using curly brackets. So, ang magiging code na natin is sa ating second variable na text na string, maglalagay tayo dyan ng placeholder, ano? So, sa ating placeholder, dyan natin ilalagay si age. So, para mailagay natin dyan si age, gagamitin na natin si format function. So, ang ating magiging code is AB, which is nagko-contain ng ating mga string, dot format, open and close, then i-input na natin si age. So, ang magiging output na dapat nito is mauuna yung text, which is my name is John and I am, tapos dito sa dot format age, dito niya ibabato yung value na 25, ano. So, pag niran natin siya, dapat ang lalabas dyan is my name is John and I am 25. Yan. So, yun ang paggamit sa kay format, ano. So, yun po muna ang aking discussion sa video na ito, ano. Pag may katanungan kayo, feel free to message me on Messenger, no. I will be happy to help you. So, for your attendance in this discussion, comment down below your name, block, and insights about this video. So, i-check ko yun, ano. Dito ko na ibabasa ang inyong attendance, and pwede ko rin tong gawing quiz, ano, sa inyo. So, yun lamang. Pag may katanungan kayo, i-PM nyo na ako sa Messenger.